Pwede po next question kasi Sige po. tatatanong lang po ng mama ko kasi nandito siya ngayon. Sige po. Birthday naman po niya. Happy birthday. Magandang gabi po sa inyong mama. Nandiyan po siya. Tsaka yung mga kapatid ko po, dito po namin sinelebrate. Yung tanong niya lang po is, kasi po siya isang Katoliko. Meron po siyang mataas na posisyon sa pagiging Katoliko. Ngayon, naka-confuse siya. Mula nung mapanood niya kayo kasi pinapanood po siya lagi yung tuwing gabi sa inyo. Nanonood kami laging dalawa tsaka yung mga kapatid ko. Then, niya po, naka-confuse siya kasi backslider nga daw siya. Tapos po, siya daw po ay parang naka-confuse mula na marinig niya kayo mga rebulto or ganyan, iniiwasan niya na yun. Ngayon po, siya po ba nagkakasala daw kung naging backslider daw po siya dun sa sa religion niyan dati na medyo nakikinig na siya sa inyo po. Alam mo yung backslider, no? Kumbaga, paurong yun eh. Di ba? Kaya nga, backslider, hindi naman forwarder eh, di ba? Backslider, kung kukunin mo yung ugat nun, yung root word, nag-backslide, di ba? Nag-slide ka back. Alam mo ang kahulugan ng backslider sa Biblia? 7:24 ng Jeremiah. Makibasa. Ngunit hindi nila dininig o ikiniling man ang kanilang pakinig, kundi nagsilakan sa kanilang sariling mga payo at sa pagmamatigas ng kanilang masamang puso at nagsiyaong paurong at hindi pasulong. Ngayon, alam mo, yung mga backslider, yung paurong, hindi pasulong, yung ayaw makinig sa Diyos, nagmamatigas ng puso. Yun ang mga pwedeng ituring na backslider. Pero, nakinig ka sa Diyos, yung aral ng Biblia, napakinggan mo. Natutunan mo ngayong mali pala yung mga riburo-bunto na yun. Hindi ka backslider nun. You are going straight forward dahil sinusunod ka sa sinasabi ng Biblia. Hindi ka backslider nun, kapatid. Kasi sumusunod ka sa Diyos eh. Pag sumunod ka sa Diyos, hindi ka naman aatras eh. Hindi ka paurong. Ang Diyos, aakayin ka sa pagsulong sa pananampalataya at sa kabanalan. Susulong ka. Hindi ka uurong. Pero pag ang pakikinggan mo, yung mga turo ng tao, mga pinisopya ng tao, makinig as against God, who is cardinal sin. As against God, who is Pope John Paul II telling you to kneel down on the Bible. Whose voice are you going to listen to? To whose voice are you going to listen to? Kanino ka makikinig, kapatid? Sabi ng Diyos, huwag kang gagawa ng larawang inanyan. Sabi ng Diyos. Tama? Anong larawan ang bawal gawin ng anumang wangis na nasa langit o nasa lupa o nasa ilalim ng lupa? Huwag mong yuyukuran sila. Huwag mong paglilingkuran sila sapagkat akong Panginoon mong Diyos kay Diyos na mapanagmuguin. Eto ngayon si Cardinal Sin, nagpagawa ng ribulto sa EDSA. Luluhod ka ba ron as against what God has said? Diba? Pwedeng wala na kaming broadcast bukas. Ma-influensya sila eh. Pero, ay patayin ako ng lahat ng Katoliko, isisigaw ko ang bagay na ito. Mga kababayan, kahit sumpain ako ng lahat ng Katoliko sa mundo, sasabihin ko pa rin, yung mga ribulto nyo, gawa ng mga antikristo, antidiyot, antidiblia. Hindi magalit kayo sa akin. Ano ba, batayan ko? Biblia! Huwag kang gagawa! Paggawa pa lang, bawal na! Ano ba, ibig sabihin ng huwag? Sabi, huwag kang papatay! Ano ibig sabihin? Sabi, huwag kang gagawa ng larawang inanyuan! Bawal na hindi! Ang titigas ka ulo niyo!
Kaya hindi tumipino ang Pilipinas dahil ang Diyos dito, bato at kahoy. Yan ang Diyos ng maraming tao rito. I'm sorry for you. Magalit kayo sa akin, okay lang. Idemanda kahit ikulong pa ninyo ako. So be it! Masabi nila ang pinasasabi ng Diyos na nasa Biblia. Dahil nahahalata ko, hindi lahat ng mga ngaral magsasabi ng sinasabi ko. Kaya ako nagsasalita eh. I speak out of faith, not to humiliate or to make an object of ridicule to anyone. Sinasabi ko dahil mababasa ko sa Biblia. Alisin mo ang Biblia, wala na akong sasabihin. Pero samantalang nariyan ang Biblia at ginagamit ng mga paring Katoliko, magunos-pili kayo, bawal gumawa ng larawang ilayuan. Amen! 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 Glory be to God! Amen! Matagal na tayong niluloko niyang mga larawan na yan. Biro mo kung tawagin mo Mama Mary, hindi ang nanay mo, bato. O yun naman tatay mo, kahoy naman. Di ba? Basta! Pakinggan nyo. Lagay nyo sa screen. Malalaking titik. Jeremias 2:27. Ano sabi ni Jeremias? Yan ang nagsasabi sa kahoy, ikaw ay aking ama. Tamo, hindi ang tatay niya kahoy. Ang nakakapagtaka, ang tatay niya kahoy, ano nanay niya? Tuloy ang basa. At sa bato, iyong tinanap ako. Biro mo yun. Anong conjugal ang nangyari yun? Conjugal relationship? Yung tatay, kahoy. Ang nanganak, ang nanay, bato. Ikaw, asero. Kaya ang tigas ng puso mo, nababasa na sa Biblia, ayaw ka pang maniwala. Hindi ba? Awawa naman tayo mga Pilipino. Pinaniwala tayo dyan sa mga santo-santo na yan. Ribulto yan eh. Galing sa kahoy at ba? Ito, kung meron kayong kahit kapirasong kaalaman sa siyensya at arkeolohiya, tinahamon ko ang mga siyentistang Katoliko. Ito, ibigyan ko kayo ng isang, I will dare you and I will ask your intelligence research or intelligent research about these things. Go back into history. Tingnan mo ang mga artifacts, ang mga fossils, ang mga records sa archaeology na nahukay sa ating panahon. Makakahukay ka ng mga ribulto sa panahon ng Greek. Yung tinatawag na yung glory that was Greece. May mga iba-iba kasing Diyos ang mga Grego eh. Si Diana, si Mercurio. Nakakahukay ngayon ng archaeologists ng mga gano'n, mga ribulto ni Diana, ni Mercurio, ni Jupiter, etc. Mga dioses ng Grego yan eh. And that is dating back before the time of our Lord Jesus Christ. Now, during the time of Christ, that is 1st century AD, up to the 2nd century, may nahukay na bang ribulto na gawa sa 1st and 2nd century? Kailan nagkaroon ng ribulto? On the 3rd, the 4th, the 5th, the 6th, the 7th century. Wala na ang mga apostol sa lupa. Ang naghahari na Katoliko, dun lang nagkaroon ng mga ribulto. Sa panahon ni Kristo, may mga iskultur ba o wala? Meron. Bago nga siya dumating, may mga iskultur na yun. Bakit walang
Ako po born again. Ang itatanong ko po sa inyo, kasi po naguguluhan po ako. For the past 10 years, hindi ko pa rin po maintindihan yung verse na, unless a man be born again, he cannot enter the kingdom of God. Ibig po bang sabihin ito yung po mga iglesia ni Cristo, yung mga katoliko, na hindi po tumatanggap kay Lord, ay hindi po ba makakapasok sa kalan niya? Ganito po yan. Si Kristo po ang may sabi nun eh. Unless a man be born again, he cannot enter into the kingdom of God. Therefore, it is a prerequisite in entering the kingdom of God for everyone to be born again. Why do we use, or why did Jesus Christ use the term born again? Because meron ang pagkakapanganak na nangyari sa tao eh. Ngayon, hindi ka taka kung hindi nyo maintindihan, hindi ka taka-taka yun. Kasi ang kausap ni Cristo dyan, si Nicodemo, profesor sa Israel. Hindi niya rin naintindihan eh. Sabi ni Nicodemo, how can a man be born again if he is old? So, bakit maipapanganak na muli ang isang tao kung matanda na? Malaki na nga naman, makakapasok ba siya bilang ikalawa sa tiyan ng kanyang ina para ipanganak? Yun ang tanong ni Nicodemo sa ating Panginoon. Sabi ko nga, si Nicodemo hindi nakapag-isip siguro ng mabuti eh. Bakit? Kung ako siguro tatanong, hindi lang, gano'n lang maitatanong ko ito. Bakit? Ang tanong niya, yung bang matanda, hindi pa uling pumasok. Totoo, bagong panganak lang eh. Yung bagong papanganak. Ipasok mo, hindi mahihitapan ka ng ipasok. Yung nakalabas ng bagong panganak, mahirap na eh. Kaya it is impossible. Sa naisip ni Nicodemo, it is impossible for a man to be born again if the agent that will give birth to you is your mother. Kung ang ina mo rin ang manganganak sa'yo, hindi na pwede. Impossible na. Hindi na pwede. Sa mga kapatid, mayroong ina dapat manganak. Alin yung inang panganganak para tayo maipanuli? Uno, yamang ipinanganak kayong muli, hindi kabinhing nakitira, kundi sa walang kasiraan, sa pamamagitan ng salita ng Diyos na nabubuhay at namamalagi. Itong inang ito, hindi na mamatay. Pwedeng mga anak eh. Tanyo? Ipinanganak niya na yung mga unang Kristiyano, ipinanganak pa rin tayo ngayon uli. Alin ito? Sa pamagitan ng binhing hindi natira ng salita ng Diyos na nabubuhay at namamalagi. Ang manganganak sa inyo sa akin, yung salita ng Diyos. Paano tayo maipapanganak ng salita ng Diyos? Kung halimbawa, dati kang lasenggo, sugaron, babaero, lasinggero, lahat ng bisyo natin, nakapakinig ka, yung salita ng Diyos, nire-reforma ka nun. Nagkakaroon ng regeneration pagkatao mo. You are being formed in another manner other than the way you are formed in the womb of your mother. 4 ng Efes. At kayo'y mga bihis ng bagong pagkatao na ayon sa Diyos ay nilalang sa katwiran at kakabanalan ng karunungan. Magbibihis kayo ng bagong pagkatao na ayon sa Diyos ay nilalang sa katwiran at sa kabanalan ng katotohanan. Yun ang una nating pagkataong ipinanganak ng nanay, yun ho, nilalang sa alam mo ko. Tama ho? Yung pangalawa, na ipanganak naman ng salita ng Diyos, nilalang sa katwiran. Ipinurma sa katwiran. Kaya, yung matang ipinanganak ng nanay, laging ang gusto manood ng ball. Babaguhin yung mata na yun. Papalitan ng palibagong mata. Mata na ang gusto yung tumuhay sa salita ng Diyos, makakita ng mabuti. Hindi yung matang ibinigay ng demonyo Eva at kay Adan, nung pakialaman sila, na dati hindi sila marunong tumingin sama-sama, nung bigyan ng malisya ng demonyo, natuto na sila tumingin sama-sama. Yung dati yung bibig na mura ng mura, nagsisinungaling, manlalait, manghahamak, matapobre, papalitan ng Diyos yun. Yung katwiran sabi, huwag mong hahamakin ng kapwa mo, igagalang mo lahat ng tao, etc. etc. Mapuporm ang panibago yung dila mo. Pero yan pa rin dila na yan.
Kaya lang sasangkapan na ng katwiran. Kaya, pag naganap na yun, pag babago na buhay mo, naipanganak ka ng uli.